Sa isang bansang puno ng kasaysayan, kaugalian at kababalaghan, hindi na bago ang mga kwento tungkol sa multo, kaluluwang hindi pa natatahimik at mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Mula sa mga lumang ospital, abandonadong bahay, hanggang sa mga palasyo na sinasabing tinitirhan ng mga multo. Ngayon, samahan ninyo kami sa isang paglalakbay sa 10 pinakanakakatakot na lugar sa Pilipinas. Number 10, Balete Drive, Quezon City. Matatagpuan sa New Manila. Ang Balete Drive ay isang tahimik na kalsada na napapalibutan ng matataas na punong balete. Isa sa pinaka-iconic na haunted road sa Pilipinas. Sikat ito sa urban legend ng White Lady, isang babaeng biktima raw ng karahasan na hindi pa rin matahimik hanggang ngayon. Ayon sa mga taxi driver, may babaeng sumasakay at bigla na lang nawawala habang umaandar. Ang iba, nahuhulog pa raw sa bangketa dahil sa gulat. May kwento pa na tuwing hating gabi, may babaeng nakaputi na tila humihingi ng sakay. Pero wala palang tao. Number 9, Diplomat Hotel, Baguio City. Nasa itaas ng Dominican Hill, ang Diplomat Hotel ay isa sa mga kilalang abandonadong estruktura sa Baguio. Dating seminaryo, naging ospital, at kalaunay isang hotel na ngayon ay abandonado. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, pinugutan ng ulo ang mga pari at madre dito. Maraming bumibisita ang nagsasabing nakakarinig sila ng iyak ng bata, bigla ang pagbagsak ng bagay at mga aninong dumadaan sa hallway. May mga paranormal investigators na nakaramdam ng mabigat na presensya sa loob. Number 8, Clark Air Base Hospital, Pampanga. Matatagpuan sa loob ng Clark Freeport Zone, isang bahagi ng lumang base militar ng mga sundalong Amerikano. Matapos ang giyera, iniwang wasak at hindi na muling binuksan. Ngunit ayon sa mga pumasok, tila nananatili pa rin ang presensya ng mga sugatan at namatay doon. Ang mga CCTV daw sa paligid ay nakakakuha ng hindi maipaliwanag na mga imahe. Mga sundalo, nurse at anino. Number 7, Laperal White House, Baguio City. Isang lumang bahay malapit sa Leonard Wood Road sa Baguio, kilala sa kakaibang presensya at madilim na kasaysayan. Puting bahay na tila eleganteng tingnan, pero may madilim na nakaraan. Ginamit ito ng mga sundalo ng Japan sa pagpapahirap noong World War II. Sinasabing may mga batang pinatay sa loob at may babaeng patuloy na nagpaparamdam. May bumisita na raw at nakaramdam ng malamig na hangin kahit walang bukas na bintana. Ang iba naman, may nakikitang batang nakatayo sa hagdan. Number 6, Fort Santiago, Intramuros, Manila. Bahagi ng makasaysayang Intramuros, ang Fort Santiago ay itinayo noong panahon ng mga Kastila bilang depensa sa mga mananakop. Itinuturing na isang makasaysayang lugar, ngunit ang mga dingding nito ay saksi rin sa matinding pagdurusa. Dito ikinulong si Dr. Jose Rizal at dito rin pinahirapan at pinatay ang libu-libong Pilipino. Ngayon, may mga bantay na nagsasabing may mga ingay sa gabi kahit walang tao. Minsan daw may biglang sumisigaw mula sa ilalim ng selda. Number 5, Ozone Disco, Quezon City. Matatagpuan sa Timog Avenue, ang Ozone Disco ay minsang naging paboritong tambayan ng mga kabataang mahilig sa sayawan at musika. Isang gabing hindi malilimutan. Mahigit 100 katao ang namatay sa sunog sa isang disco na puno ng kabataan. Hanggang ngayon, may mga nagsasabing naririnig nila ang tunog ng party, tugtugan at sigaw mula sa nasunog na lugar. Isang security guard ang nagsabing may naririnig siyang sigawan tuwing gabi. Pero wala namang tao. Number 4, Manila Film Center. Ginawa ito para sa isang international film festival. Pinilit tapusin ang gusali sa loob lang ng 3 buwan. November 17, 1981, isang malagim na trahedya ang nangyari. Bumagsak ang scaffolding habang may mga construction workers sa loob. Sinasabing mahigit 100 manggagawa ang natabunan ng quick-drying cement. Ayon sa ilang kwento, imbis na iligtas sila, itinuloy ang semento para lang hindi ma-delay ang proyekto. Sinasabing hindi ito pinaimbestigahan
at ipinagpatuloy ang construction habang naiipit pa ang iba. Hanggang ngayon, naririnig daw ang pag-iyak, pagtawag at pagkatok mula sa sahig. Number 3, Corregidor Island, Bataan. Isang isla sa bungad ng Manila Bay, ginamit bilang depensang militar noong World War II. Ang isla ng Corregidor ay puno ng mga barracks, tunnels at kwento ng digmaan. Sinasabing ang Malinta Tunnel ay pinamumugaran ng mga Japanese soldier na nagpakamatay at ng mga sundalong Amerikano na hindi na nakauwi. May mga bumibisita na nagsasabing may naririnig silang marching sound at mga boses na sumisigaw ng utos sa dilim. Number 2, Malacañang Palace, Manila. Opisyal na tirahan ng Pangulo ng Pilipinas at tahanan ng mahahalagang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Hindi ligtas sa kababalaghan kahit ang pinakamakapangyarihang tahanan sa bansa. May mga report ng mga multong naglalakad sa hallway. Ang pinakakilala, isang babaeng nakaputi na palaging nakikita sa ikalawang palapag. May dating empleyado na nagsabing tinawag siya ng isang boses mula sa silid ng yumaong Pangulo. Pero pagbalik niya, walang tao sa paligid. Number 1, San Juanico Bridge, Samar Leyte. Pinakamahabang tulay sa bansa. Pero hindi lang ito sikat dahil sa haba. Sinasabing may ritual na ginawa noong ginagawa ito. Mga batang inialay at ibinaon sa pundasyon para hindi ito gumuho. Marami ang nagsasabing may naririnig na iyak ng bata mula sa ilalim ng tulay. Ang iba nakakakita ng aninong biglang tumatawid at nawawala. Misteryo, kilabot, kasaysayan. Ang mga lugar na ito ay patunay na may mga bahagi ng nakaraan na patuloy na nagpaparamdam sa kasalukuyan. Totoo man o hindi, nananatili silang paalala na hindi lahat ng kwento ay may katiyakan.